Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Sabado, November 29, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, yung trough or extension ng Bagyong Koto o dating Bagyong Verbena na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na nakakaapekto sa may Palawan at Occidental Mindoro. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang shearline naman o yung banggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies ang nakakaapekto naman sa may eastern section ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, maliban nga sa Bagyong Koto, ay wala nang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Samantala, maliban nga sa Bagyong Koto ay wala nang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Subalit sa susunod na linggo nga o sa unang linggo ng Disyembre ay may nagbabanta na panibagong sama ng panahon base yan sa forecast model na ating ginagamit. Base naman sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, ang nasabing sama ng panahon ay tumaas na yung tsansa o nasa medium chance na ito na maging isang bagyo. Posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto nitong trough or extension ng Bagyong Koto na dating si Bagyong Verbena, ay asahan sa Palawan, Occidental Mindoro ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms, kaya naman posible pa rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Dulot naman yan ng shearline. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Ilocos Region, Batanes at nalalabing bahagi pa ng Cordillera Administrative Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, northern coast ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte at Kalayaan Islands. Kapag ganitong may gale warning, pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.